Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo Kuya Chris. Sana po ay mabasa niyo din po itong ibabahagi kong kwento na hango sa tunay kong karanasan na nagbigay ng matinding takot at kaba sa aking buong pagkatao. Itago mo na lang po ako sa pangalang Noel. Naninirahan sa isang maliit na barangay sa Negros Occidental. Sa bayan na kung saan ang mga kabundukan ay sumasaklaw sa aming mga bukid at ang hangin ay laging malamig tuwing gabi. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang katang-isip o gawa-gawa ng imahinasyon, kundi isang tunay na pangyayari na nangyari sa akin nung ako'y 23 taong gulang pa lang. Isang karanasang hindi ko malilimutan hanggang sa aking huling hininga. Sa aming lugar, maraming alamat at kwento tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Lalo na ang mga aswang na naninirahan sa mga malalayong bundok at kagubatan. Ang mga matatanda sa aming barangay ay laging nagbababala sa amin na huwag lumabas ng bahay kapag hating gabi na, sapagkat doon lumalabas ang mga nilalang na ito upang maghanap ng biktima. Pero ako, bilang isang batang puno ng tapang at walang takot sa kahit na ano, ay hindi naniwala sa mga kwentong ito. Para sa akin noon, ang mga ito ay kathang-isip lamang ng mga matatanda upang takuti ng mga bata at kabataan. Ang lahat ay nagsimula nung tag-ulan ng taong yon, kung kailan ang mga daan ay basa at madulas. At ang mga ulap ay laging nakabalot sa kabundukan. Ako ay nagtatrabaho noon bilang manggagawa sa isang plantation ng tubo na malapit sa aming barangay. At ang aking trabaho ay nag-uudyok sa akin na maglakad ng mahaba at malalayong distansya mula sa aming bahay patungo sa bukid. Ang landas na aking tinatahak ay dumadaan sa isang kagubatan na kilala sa aming lugar bilang gubat ng kadiliman. Dahil sa kapal ng mga puno at kawalan ng liwanag kahit tanghali pa. Maraming tao sa aming barangay ang umiiwas na dumaan doon, lalo na akong mag-isa. Ngunit ako ay walang pagpipilian dahil ito ang pinakamaikling daan patungo sa aking trabaho. Araw-araw akong dumadaan doon at wala naman akong naranasang kakaiba o nakakatakot. Kaya lalo kong pinagtibay ang aking paniniwala na ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay walang katotohanan. Ang aking mga kaibigan ay laging nag-aalala para sa akin at sinasabi na dapat akong mag-ingat. Ngunit ako ay tumawa lamang at sinabi sa kanila na wala akong dapat ikatakot. Isang gabi, ako ay nag-overtime sa plantation. Dahil may mga kailangang tapusin sa trabaho bago ang susunod na araw. Nang ako ay matapos, ang oras ay umabot na ng 9:00 ng gabi at ang dilim ay kumalat na sa buong paligid. Wala akong dalang flashlight dahil hindi ko naman inasahan na aabutin ako ng gabi. Kaya naman naglakad na lamang ako sa dilim, umaasa sa liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Ang kagubatan ay mas nakakatakot sa gabi kaysa sa umaga, sapagkat ang mga tunog ng mga kulisap at hayop ay mas malakas at mas nakababahala. Maya-maya pa'y narinig ko ang mga alulong ng mga aso sa malayo at ang hangin ay umihip ng malakas na parang may gustong sabihin sa akin. Ngunit ako ay patuloy pa rin sa paglalakad, determinado na makauwi sa aming bahay upang makapagpahinga. Habang ako ay nasa kalagitnaan ng kagubatan,
nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may sumusunod sa akin mula sa likuran. Lumingon ako, ngunit wala naman akong nakita kundi ang kadiliman at mga puno. Iniisip ko na baka imahinasyon ko lamang ito dahil sa pagod at antok. Kaya naman ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Subalit ang pakiramdam na may sumusunod sa akin ay hindi nawala, kundi lalo pang lumalakas. Narinig ko ang mga yapak na parang sumusunod sa aking bawat hakbang. Ngunit kapag ako ay tumitigil, ang mga yapak ay tumitigil din. Bumilis ang pagkabog sa aking dibdib at ang aking mga kamay ay nanginginig na. Sinubukan kong bilisan ang aking paglalakad, ngunit ang mga yapak sa likuran ko ay bumibilis din. Naisipan kong tumakbo na lang. Hindi na ako lumingon pa. Determinado na makalabas sa kagubatan at makarating sa aming barangay. Ang aking paghinga ay mabilis at malalim na. At ang aking mga binti ay nanginginig sa takot at pagod. Maya-maya pa'y narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa likuran ko. Isang sigaw na hindi tao ang tunog, kundi parang hayop na galit at gutom. Ang tunog na iyon ay nagpahinto sa akin sa aking pagtakbo. At sa isang sandali, ako ay lumingon upang tingnan kung ano ang sumusunod sa akin. Doon ko nakita ang isang nilalang na hindi ko malilimutan habang buhay. Ang nilalang ay nakatayo sa gitna ng daan. Halos 6 na talampakan ng taas at ang katawan nito ay kakaiba at nakakasindak. Ang mukha nito ay parang tao, ngunit ang mga mata ay pulang-pula at nagniningning sa dilim. At ang bibig nito ay puno ng mahahabang ngipin na parang sa hayop. Ang katawan nito ay payat at maitim, at ang mga braso nito ay mahaba at may mahahabang kuko na parang pangkalmot. Ang buhok nito ay magulo at maitim, at ang balat nito ay parang may mga sugat at peklat. Maya-maya pa ay tumingin sa akin ang nilalang ng diretso. At nakita ko sa mga mata nito ang gutom at galit. Hindi ako makagalaw sa takot, at ang aking mga binti ay parang nanigas at ayaw kumilos. Ang nilalang ay nagsimulang lumapit sa akin ng dahan-dahan. At sa bawat hakbang nito, narinig ko ang kanyang malalim na paghinga na parang sa hayop. Alam ko na ito ay ang aswang na laging ikinukwento ng mga matatanda sa aming barangay. At ngayon, ako ay nakaharap sa tunay na banta nito. Sa desperasyon, ako ay sumigaw at tumakbo ng mabilis hanggang sa makita ko ang mga ilaw ng aming barangay sa malayo. Ang nilalang ay sumunod sa akin. Ngunit mukhang ayaw nitong lumapit sa mga ilaw at sa mga tahanan ng mga tao. Nang ako ay makarating sa unang bahay sa aming barangay, ang nilalang ay tumigil at bumalik sa kadiliman ng kagubatan. Pumasok ako sa bahay ng aming kapitbahay at sinabi sa kanila ang nangyari. Ngunit ang ilan ay hindi naniwala at sinabi na baka panaginip ko lamang ito o epekto ng pagod. Ngunit ang mga matatanda ay nakinig sa akin ng seryoso at sinabi na ako ay maswerte na nakaligtas dahil maraming tao na ang naging biktima ng mga nilalang na iyon sa nakaraang mga taon. Makalipas ang ilang araw mula sa nangyari, ako ay nanatiling takot at hindi makatulog ng maayos. Ang imahe ng nilalang na iyon ay laging nasa aking isipan. At ang mga mata nitong pulang-pula ay parang sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Sinubukan kong wag nang dumaan sa gubat ng kadiliman at sa halip, ako ay gumagamit ng mas mahabang ruta patungo sa aking trabaho.
kahit na ito ay nangangahulugan ng karagdagang oras at pagod. Ang aking mga kaibigan at pamilya ay nag-aalala sa akin dahil nakikita nila ang pagbabago sa aking ugali at kilos. Ako ay naging tahimik at palaging nag-iisip. At hindi na ako tulad ng dati na masayahin at puno ng buhay. Ang aking ina ay nagtanong sa akin kung ano ang problema. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya ang buong katotohanan dahil ayaw kong siya ay mag-alala pa. Sinabi ko lamang sa kanya na may mga problema ako sa trabaho at kailangan kong mag-isip ng mabuti. Ngunit ang buhay ay patuloy at hindi ako maaaring manatiling takot habang buhay. Kailangan kong harapin ang aking mga takot at magpatuloy sa aking buhay. Kaya naman nang dumating ang sumunod na linggo, ako ay nagdesisyon na bumalik sa paggamit ng daang dumadaan sa gubat ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ay may dala ng flashlight at isang maliit na krus na binigay sa akin ng aking lola. Sinabi niya sa akin na ang krus na ito ay banal at makakapagprotekta sa akin laban sa mga masasamang nilalang. Hindi ako sigurado kung maniniwala ako sa mga ganitong bagay. Ngunit sa sitwasyon ko noon, handa akong subukan kahit ano upang maprotektahan ang aking sarili. Tumaan ako sa kagubatan sa umaga at walang nangyaring kakaiba. Ang araw ay maliwanag at ang mga ibon ay umaawit. At ang kagubatan ay mukhang normal at hindi nakakatakot. Subalit nang ako'y dumaan ulit sa gabi matapos ang aking trabaho, ang lahat ay nag-iba. Ang kagubatan sa gabi ay mas nakababahala kaysa sa nakaraang beses na ako ay dumaan doon. Ang hangin ay mas malamig at ang mga tunog ay mas nakakatakot. Narinig ko ang mga alulong ng mga asong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay mas malapit at mas malakas. Ginamit ko ang aking flashlight upang tingnan ang daan at nakita ko ang mga mata ng mga hayop na tumitingin sa akin mula sa mga puno at damuhan. Ang aking dibdib ay nagsimulang kumabog at ang aking mga kamay ay nanginginig na naman. Hinawakan ko ng mahigpit ang krus na nakabitin sa aking leeg at nanalangin sa Diyos na protektahan ako sa anumang panganib. Patuloy akong naglakad. Sinusubukan na huwag mag-isip ng masama at manatiling kalmado. Ngunit ang pakiramdam na may sumusunod sa akin ay bumalik at mas malakas pa kaysa nung una. Nakarinig na naman ako ng mga yapak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isa ang sumusunod sa akin kundi 2 o 3. Ang mga yapak ay magkakasunod at mabilis. Parang mga hayop na humahabol sa kanilang bibiktimahin. Lumingon ako at itinapat ang aking flashlight sa likuran ko at nakita ko ang 3 nilalang na nakatayo sa daan. Halos pareho ang itsura ng nilalang na nakita ko noong nakaraang linggo. Ang mga mata nila ay pulang-pula at nagniningning. At ang mga bibig nila ay nakabukas. Nagpapakita ng kanilang mahabang ngipin. Ang mga nilalang ay nagsimulang lumapit sa akin ng dahan-dahan at sa bawat hakbang nila, narinig ko ang kanilang malalim na paghinga at ang tunog ng kanilang mga kuko na kumakalmot sa lupa. Alam ko na ako ay nasa malaking panganib at kailangan kong gumawa ng aksyon ng mabilis. Sumigaw ako ng malakas at itinataas ko ang krus na hawak ko. Ipinapakita ito sa mga nilalang. Sa aking pagkagulat, ang mga nilalang ay tumigil at umatras ng kaunti. Parang takot sa krus na aking hawak. Ginamit ko ang pagkakataong ito upang tumakbo ng mabilis patungo sa labasan ng kagubatan. Hindi na ako lumingon pa.
Narinig ko ang mga sigaw ng mga nilalang sa likuran ko. Mga sigaw na puno ng galit at pagkabigo. Ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At ang tunog ay parang sumisigaw ng kamatayan at pagdurusa. Patuloy akong tumakbo hanggang sa makita ko ang mga ilaw ng aming barangay. At nang ako ay makarating doon, ako ay huminto at huminga ng malalim. Ang aking katawan ay nanginginig at puno ng pawis. At ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Subalit ako ay ligtas. At yun ang mahalaga. Nang gabing yun, ako ay hindi nakatulog. Ang mga imahe ng mga nilalang ay laging nasa aking isipan. At ang kanilang mga sigaw ay laging nasa aking pandinig. Naisip ko na baka ito ay isang babala. Isang mensahe na dapat kong iwasan ang kagubatan na iyon ng tuluyan. Ngunit paano ako makakapunta sa aking trabaho kung hindi ako dadaan doon? Ang mas mahabang ruta ay nangangahulugan ng karagdagang 2 oras ng paglalakad. At hindi ko kayang gawin yon araw-araw dahil sa pagod at init ng araw. Kailangan kong maghanap ng ibang solusyon o kailangan kong harapin ang aking mga takot at matutunan kung paano maprotektahan ang aking sarili laban sa mga nilalang na ito. Kaya nang sumunod na araw, ako ay pumunta sa bahay ng isang matandang babae sa aming barangay na kilala bilang si Aling Consuelo. Isang manggagamot at tagapayo na may kaalaman tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Si Aling Consuelo ay nakatira sa isang maliit na bahay sa dulo ng aming barangay. Malapit sa bundok at malayo sa mga ibang tahanan. Ang kanyang bahay ay puno ng mga halaman at halamang gamot. At ang hangin sa paligid ay may amoy ng mga dahon at ugat na ginagamit niya sa kanyang mga gamot. Nang ako ay dumating sa kanyang bahay, siya ay nakaupo sa labas. Nagpapahinga at tumitingin sa mga bundok sa malayo. Nang makita niya ako, siya ay ngumiti at tinanong kung ano ang aking pakay. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin. Mula sa unang pagkakataon na nakita ko ang nilalang hanggang sa pangalawang pagkakataon na may 3 nilalang na humabol sa akin. Nakinig siya ng maingat at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa at simpatya. Nang ako ay matapos magsalita, si Aling Consuelo ay tumayo at pumasok sa kanyang bahay. At ilang sandali ay bumalik siya na may dalang isang maliit na supot na puno ng mga gamot at mga bagay na hindi ko maintindihan. Sinabi niya sa akin na ang mga nilalang na nakita ko ay talagang mga aswang. At sila ay nabubuhay sa mga kagubatan ng Negros Occidental sa loob ng mahabang panahon. Ang mga aswang na ito ay mga nilalang na dating tao. Ngunit dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan at habang buhay na buhay, sila ay sumama sa kadiliman at naging mga halimaw. Ang kanilang pagkain ay ang laman at dugo ng mga tao, lalo na ang mga bata at mga taong mag-isa at walang proteksyon. Sinabi niya sa akin na ako ay maswerte na nakaligtas dahil maraming tao na ang naging biktima ng mga nilalang na ito at ang ilan ay hindi na nakita pang muli. Binigyan niya ako ng mga gamot at mga bagay na makakapagprotekta sa akin laban sa mga aswang. Ang una ay isang maliit na bote na puno ng tubig na binendisyonan ng pari. At sinabi niya na dapat kong iwisik ito sa aking paligid kapag ako ay nasa kagubatan at nakakaramdam ng panganib. Ang pangalawa ay isang maliit na supot na puno ng asin at bawang.
At sinabi niya na ang mga aswang ay takot sa mga bagay na ito dahil ang mga ito ay sumasalungat sa kanilang kalikasan. Pangatlo ay isang bagong krus na mas malaki at mas mabigat kaysa sa una kong krus. At sinabi niya na ang krus na ito ay may espesyal na kapangyarihan dahil ito ay binendisyonan ng isang obispo mula sa Bacolod. Tinanggap ko ang lahat ng mga bagay na ito nang may pasasalamat at nangako sa kanya na gagamitin ko ang mga ito ng maayos at mag-iingat sa aking mga paglalakbay. Subalit bago ako umalis, si Aling Consuelo ay nagsalita pa ng mga salita na nagbigay sa akin ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga aswang. Sinabi niya na ang mga aswang ay mas malakas at mas aktibo tuwing walang buwan o kapag ang buwan ay hindi kumpleto. Dahil ang dilim ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming kapangyarihan at proteksyon. Sinabi niya rin na ang mga aswang ay may kakayahang mag-anyong ibang tao o hayop. Kaya dapat akong mag-ingat at huwag magtitiwala sa kahit sino o kahit ano na makikita ko sa kagubatan tuwing gabi. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng mas malaking takot. Ngunit kasabay nito ay nagbigay din ng kaalaman na makakatulong sa akin na maprotektahan ang aking sarili. Nagpasalamat ako sa kanya ng maraming beses at umalis na sa kanyang bahay. Determinado na gamitin ang mga bagay na binigay niya sa akin sa susunod kong paglalakbay sa kagubatang iyon. Nang gabing yon, ako ay naghanda ng mabuti para sa aking paglalakbay kinabukasan. Nilagay ko ang lahat ng mga bagay na binigay sa akin ni Aling Consuelo sa aking bag. At sinigurado kong lahat ay nandoon at handa na. Nanalangin ako bago matulog at humingi ng proteksyon mula sa Diyos at sa lahat ng mga santo. Natulog ako nang may kaunting kapayapaan. Alam na mayroon na akong mga kasangkapan na makakapagprotekta sa akin laban sa mga aswang. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang takot ay nananatili pa rin sa aking puso. Dahil alam ko na ang mga nilalang na to ay hindi basta-basta matatalo o mapapalayas. Ang kanilang kapangyarihan ay malakas at ang kanilang gutom ay walang hanggan. Kaya kailangan kong maging matalino at maingat sa bawat hakbang na aking gagawin. Kinabukasan, ako ay gumising ng maaga at naghanda para sa trabaho. Kinain ko ang aking almusal ng mabilis at nagpaalam sa aking pamilya bago umalis. Ang aking ina ay nakita ang pagbabago sa aking muka at tinanong kung ayos lang ako. Ngunit sinabi ko na lamang sa kanya na ayos lang ako at kailangan ko lamang ng kaunting tulog. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa mga aswang dahil ayaw kong siya ay mag-alala pa. Lumipas ang sandali ay naglakad ako patungo sa kagubatan. At sa pagkakataong ito, ako ay masanda at mas determinado na harapin ang anumang panganib na darating. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay malamig at ang kagubatan ay mukhang tahimik at mapayapa. Dumaan ako sa kagubatan ng walang problema at nakarating ako sa aking trabaho ng ligtas. Ngunit alam ko na ang tunay na pagsubok ay darating sa gabi. Kapag ako ay uuwi na at ang dilim ay sumasaklaw na sa buong kagubatan. Nang ako ay matapos sa aking trabaho, ang oras ay 8:00 na ng gabi at ang dilim ay nagsisimula ng bumalot sa paligid. Naghanda ako ng mabuti bago umalis. Sinigurado ko na ang lahat ng mga bagay na binigay sa akin ni Aling Consuelo ay nasa aking bag
at madaling maabot. Hinawakan ko ang malaking krus na nakabitin sa aking leeg at nanalangin ng maikli bago magsimulang maglakad patungo sa kagubatan. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit sinubukan kong panatilihing kalmado at huwag magpakita ng takot. Alam ko na ang mga aswang ay nakaaamoy ng takot at kapag sila ay nakaramdam ng takot mula sa kanilang biktima, sila ay nagiging mas agresibo at mas determinado na atakihin ito. Pumasok ako sa gubat ng kadiliman at kaagad kong naramdaman ng pagbabago sa hangin at temperatura. Ang hangin ay naging mas malamig at mas mabigat. At ang mga tunog ng mga kulisa at hayop ay naging mas tahimik. Parang may pumipigil sa kanila na gumawa ng ingay. Ginamit ko ang aking flashlight upang tingnan ng daan at nakita ko ang mga puno na nakatayo sa magkabilang gilid. Ang kanilang mga sanga ay parang mga kamay na naghihintay na hulihin ng sinumang dadaan. Patuloy akong naglalakad. Sinusubukang huwag mag-isip ng masama at manatiling nakatuon sa aking layunin na makauwi ng ligtas. Subalit ilang minuto pa lamang mula nang ako ay pumasok sa kagubatan. Narinig ko na ang mga yapak na sumusunod sa akin mula sa likuran. Ang mga yapak ay mas mabilis at mas malapit kaysa dati. At alam kong ang mga aswang ay handa na akong atakihin. Huminto ako at lumingon at nakita ko ang 4 na nilalang na nakatayo sa daan. Lahat ay nakatingin sa akin nang may gutom at galit sa kanilang mga mata. Ang mga nilalang ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga nakita ko dati. At ang kanilang mga katawan ay puno ng mga sugat at dugo. Parang kagagaling lang nila sa isang labanan. Hinawakan ko ng mahigpit ang krus na nakabitin sa aking leeg at inilabas ko ang bote na binindisyon ng tubig mula sa aking bag. Binuksan ko ang bote at winisikan ko ang tubig sa direksyon ng mga nilalang. At sa aking pagkagulat, ang mga nilalang ay sumigaw at umatras ng konti na parang nasusunog sila sa tubig. Ginamit ko ang pagkakataong ito upang maglabas ng asin at bawang mula sa aking bag at iwinasiwas ko ang mga ito sa paligid ko. Lumilikha ng isang bilog na proteksyon ang mga ito. Ang mga aswang ay hindi makalapit sa akin dahil sa asin at bawang. Subalit sila ay nananatiling naroroon. Naghihintay ng pagkakataon na atakihin ako. Alam ko na hindi ako maaaring manatili sa posisyon na ito ng mahabang panahon. Dahil ang mga gamot na mayroon ako ay limitado lamang at hindi magtatagal. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makalabas sa kagubatan at makarating sa aming barangay. Naisip ko na kung ako ay tatakbo ng mabilis at hindi titigil, baka makaligtas ako bago ako abutan ng mga nilalang. Ngunit alam ko rin na ang mga aswang ay mas mabilis kaysa sa akin. At kapag ako ay tumakbo, sila ay susunod at hahabulin ako hanggang sa ako ay mapagod at hindi na makagalaw. Sa desperasyon, naisip ko ang mga salita ni Aling Consuelo tungkol sa kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya. Sinabi niya sa akin na ang mga aswang ay takot sa mga taong may malakas na pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay sumasalungat sa kanilang kadiliman at kasamaan. Kaya naman nagsimula akong manalangin ng malakas. Sinasabi ang mga dasal na itinuro sa akin ng aking lola nung ako'y bata pa. Ang aking boses ay nanginginig sa takot,
ngunit sinubukan kong panatilihing malakas at determinado. Habang ako'y nananalangin, nakita ko na ang mga aswang ay nagsisimulang mag-atubili at umatras pa. Parang natatakot sila sa mga salita na aking sinasabi. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito at takot, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig na. Patuloy akong nanalangin habang ako'y naglalakad ng dahan-dahan patungo sa labasan ng kagubatan. Sinisigurado ko na ang aking mga mata ay nakatuon sa mga nilalang at ang aking mga kamay ay hawak ang krus at ang bote ng binindisyon ng tubig. Ang mga aswang ay sumusunod sa akin, ngunit sila ay hindi lumalapit. Nanatiling may distansya sa pagitan namin. Ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa kagubatan. Mga sigaw na puno ng galit at pagkabigo. Ngunit hindi nila ako maatake dahil sa proteksyon ng aking panalangin at ng mga gamot na dala ko. Ilang minuto pa lamang, nakita ko na ang mga ilaw ng aming barangay sa malayo. At alam kong malapit na ako sa kaligtasan. Pinilisan ko ang aking paglalakad at ang mga aswang ay sumigaw pa ng mas malakas. Ngunit hindi pa rin nila ako maatake. Nang makarating ako sa unang bahay ng aming barangay, ang mga aswang ay tumigil at bumalik sa kadiliman ng kagubatan. Parang takot silang lumapit sa mga tahanan ng mga tao. Huminto ako at huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na kaluwagan at kasiyahan. Nakaligtas ako. At ang mga gamot at panalangin na ginamit ko ay naging sapat upang protektahan ako laban sa mga aswang. Pumasok ako sa aming bahay at nakita ko ang aking pamilya na naghihintay sa akin. Nag-aalala at takot dahil ako ay nahuli ng makauwi. Sinabi ko sa kanila na ayos lang ako at walang nangyaring masama. Ngunit hindi ko sinabi ang buong katotohanan dahil ayaw kong sila ay mag-alala pa. Nang gabing iyon, ako ay natulog ng mahimbing. Alam na ako ay ligtas at ang mga aswang ay hindi na makakabalik pa sa akin. Ngunit kinabukasan, ako ay nagdesisyon na hindi na ako babalik sa trabaho na yon. At sa halip, ako ay maghahanap ng ibang trabaho na hindi nangangailangan ng paglalakad sa gubat ng kadiliman. Ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng mahalagang aral tungkol sa takot, pananampalataya, at ang kapangyarihan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Alam ko na ang mga aswang ay tunay at sila ay nananatili sa mga kagubatan ng Negros Occidental. Naghihintay lamang ng mga biktima na dadaan sa kanilang teritoryo. Ngunit alam ko rin na may mga paraan upang protektahan ang ating sarili laban sa kanila. At ang pinakamahalagang paraan ay ang pananampalataya at ang pagiging handa sa anumang panganib. Ilang taon na ang lumipas mula sa nangyaring yon, at ako ay nananatiling natatakot sa mga kagubatan at sa mga lugar na madidilim at malayo sa mga tahanan ng mga tao. Ang mga imahe ng mga aswang ay nananatili pa rin sa aking isipan, at ang kanilang mga sigaw ay nananatili pa rin sa aking pandinig. Ngunit hindi ako nagsisisi sa mga nangyari. Dahil ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng mga bagay na hindi ko matututunan sa ibang paraan. Natutunan kong respetuhin ang mga kwento at alamat ng aming mga ninuno. At natutunan kong makinig sa mga payo ng mga matatanda na may kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi natin maintindihan. Ang kwentong ito ay aking ibinahagi upang magbigay ng babala sa mga taong naninirahan sa Negros Occidental
at sa iba pang mga lugar na may mga aswang at iba pang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mag-ingat kayo at huwag kayong lalabas ng inyong mga tahanan tuwing gabi kung hindi naman kinakailangan. Dahil ang mga nilalang na ito ay tunay at sila ay naghihintay sa kadiliman. Handa na atakihin ang sinumang dadaan sa kanilang mga teritoryo. Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ricardo. Naninirahan sa isang maliit na barangay sa Cebu City. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Isang pangyayaring nagpabago sa aking pananaw sa mundo at sa mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Ito ay kwento tungkol sa isang nilalang na matagal ng bahagi ng ating kultura at paniniwala. Ngunit hindi ko kailanman inakala na makakaharap ko ito ng personal. Taong 2023 nang maganapang mga pangyayaring ito. Panahon kung kailan ako ay nagtatrabaho bilang delivery rider sa isang kilalang food service company sa Cebu. Ang buhay ko noon ay simple lamang. Umaga hanggang tanghali ay tumutulong ako sa tindahan ng aking tiyahin sa Colon Street. At tuwing hapon hanggang hating gabi ay naglilibot ako sa iba't ibang sulok ng lungsod upang maghatid ng mga order. Sanay na ako sa mga madilim na eskinita, sa mga tahimik na kalsada at sa mga lugar na halos walang ilaw. Kaya wala sa akin ang takot na nararamdaman ng ibang riders kapag gabi. Ngunit ang lahat ay nagbago noong isang Biyernes ng gabi, ika-13 ng Oktubre. Tandang-tanda ko pa ang petsa dahil ito ang kaarawan ng aking yumaong ina. At hindi maganda ang pakiramdam ko buong araw na iyon. Parang may bumibigat sa aking dibdib. At ilang beses akong nakaramdam ng lamig sa likod ng aking batok kahit na mainit ang panahon. Sinubukan kong huwag pansinin ang mga palatandaang ito. Iniisip na dahil lang ito sa kalungkutan na nararamdaman ko dahil sa pagkakaalala ko sa aking ina. Mga alas 10 na ng gabi nang tumunog ang aking cellphone dahil may dumating na bagong order na naman. Ang delivery address ay nasa Barangay Busay, isang lugar na mataas at medyo liblib na bahagi ng Cebu. Kilala ko ang lugar na yon dahil ilang beses na rin akong nag-deliver doon. Ngunit palagi akong may kakaibang pakiramdam tuwing pumupunta ako roon, lalo na kapag gabi. Ang mga bahay doon ay malalayo sa isa't isa at ang mga daan ay puro likot paakyat. Maraming puno at halaman at minsan ay halos hindi ka na makakita ng poste ng ilaw sa ilang bahagi nito. Kinuha ko ang order sa isang restaurant sa Lahug at nagsimula akong magmotor paakyat ng Busay. Habang paakyat ako, unti-unting lumiliit ang bilang ng mga sasakyan sa daan. Ang mga ilaw mula sa syudad ay naging parang maliliit na bituin sa ibaba. At ang hangin ay naging mas malamig at mas mabigat. Hindi ko alam kung bakit, ngunit mas lumalakas ang dibdib kong kumakabog habang papalapit ako sa address na nakalagay sa aking phone. Sinubukan kong kantahin ang mga kanta na tumutugtog sa aking earphones upang mawala ang kaba. Ngunit tila walang epekto ito sa nararamdaman ko. Pagdating ko sa address, isang lumang bahay ang bumungad sa akin. Hindi ito masyadong luma na parang abandonado. Ngunit makikita mo sa mga haligi at sa bubong na matagal na itong nakatayo.
May mga halaman sa paligid na halos sumasaklaw na sa bakod. At ang tanging ilaw ay nanggagaling lamang sa loob ng bahay. Bumaba ako sa motor at kinuha ang order. Lumapit ako sa gate at tinawag ang pangalang nakalagay sa receipt. Isang babaeng customer na nagngangalang Erlinda Santos. Ilang sandali lang ay may lumabas na matandang babae mula sa pintuan. Payat siya at mataas. Ang kanyang buhok ay puti na at mahaba hanggang bewang. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba. Malalim at parang tagos sa loob ng iyong kaluluwa. Ngumiti siya sa akin, ngunit ang ngiti na iyon ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip, mas lalo akong nakaramdam ng kakaiba. Tinanggap niya ang order at nagbayad ng eksakto. Habang inaabot niya ang pera, napansin kong napakahaba ng kanyang mga kuko. Halos 2 pulgada at may kulay na parang kayumanggi. Sinubukan kong huwag tumingin ng matagal, ngunit hindi ko mapigilan na mapansin din ng amoy. Isang kakaibang amoy na parang pinaghalo ang bulok na prutas at lupa. Nagpasalamat ako at mabilis na bumalik sa aking motor. Gustong-gusto ko nang umalis sa lugar na yon. Habang paalis na ako, naramdaman ko na parang may tumitingin sa akin. Lumingon ako at nakita kong nakatayo pa rin ang matandang babae sa may pintuan. Nakatingin siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Parang estatwa. At ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Binilisan ko ang pag-andar ng motor at bumaba na ng bundok. Ngunit hindi ko maalis sa isipan ang mukha ng matandang babae at ang pakiramdam na may mali sa lahat ng nangyayari. Pagdating ko sa city proper, huminto ako sa isang tindahan upang bumili ng tubig at magpahinga sandali. Doon ko nakilala si Mang Tomas. Isang matandang lalaking laging nakatambay sa tindahan. Napansin niyang namumutla ako at tinanong kung okay lang ako. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa delivery ko sa Busay at ang kakaibang babae na nakilala ko. Bigla siyang natahimik at tumingin sa akin ng malalim. Sinabi niya sa akin na dapat akong mag-ingat dahil maraming kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang sa Busay. Lalo na sa mga lumang bahay. Ayon sa kanya, may mga tao roon na hindi ordinaryo. Mga nilalang na nagbabalat kayo at lumalabas tuwing gabi upang humanap ng biktima. Hindi ako naniwala sa mga ganitong kwento noon. Pero ang naalala kong mukha ng matandang babae at ang pakiramdam na naranasan ko ay nagpaisip sa akin. Baka may katotohanan sa mga sinasabi niya. Umuwi ako ng bahay na gabi na iyon, na puno ng tanong sa isipan. Hindi ako makatulog ng mahimbing. At sa tuwing nakakapikit ako, nakikita ko ang mga mata ng matandang babae na nakatingin sa akin. Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan ang lahat at nagpatuloy ang aking normal na buhay. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi doon nagtapos. Yun lang pala ang simula ng isang serye ng karanasang magbabago sa aking buhay. Lumipas ang 1 linggo mula nang mangyari ang delivery ko sa Busay. Ngunit hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang mukha ng matandang babae. Sinubukan kong iwasan ng mga delivery sa lugar na yon. At sa tuwing may order na papunta ron, hinihiling ko sa aking mga kasamahan na sila na ang pumunta roon. Iniisip ko na baka paranoia lang ang nararamdaman ko o baka dahil lang sa stress at pagod sa trabaho.
Subalit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong may mas malalim na dahilan sa takot na nararamdaman ko. Isang Sabado ng hapon, habang nagpapahinga ako sa bahay, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking pinsan na si Lorna. Nakatira siya sa Talisay, hindi kalayuan sa Cebu City. At madalas kaming magkita tuwing may family reunion. Nag-aalala siya sa tono ng kanyang boses at sinabi niya na may nangyari sa kanilang kapitbahay na si Aling Bebang. Ayon sa kanya, bigla na lang nagkasakitang matanda at patuloy na nanghina. Ang mga doktor ay hindi makapagbigay ng tiyak na diagnosis. At ang mga gamot ay walang epekto. Mas nakakatakot, ayon kay Lorna, ay ang patuloy na pagpayat ni Aling Bebang na parang kinakain ng isang hindi nakikitang sakit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nang marinig ko ang kwento ni Lorna, bigla kong naalala ang matandang babae sa busay. Ang paglalarawan ni Lorna sa kalagayan ni Aling Bebang ay katulad ng mga kwento na narinig ko noon tungkol sa mga biktima ng aswang. Unti-unting nanghihina, palaging may lagnat, at parang may kumakain sa kanilang lakas. Sinabi ko kay Lorna na bibisitahin ko sila kinabukasan upang makita si Aling Bebang at baka makatulong ako kahit papano. Kinaumagahan, pumunta ako sa Talisay gamit ang aking motor. Pagdating ko sa bahay ni Lorna, agad niya akong sinalubong at dinala sa bahay ng kanilang kapitbahay. Pagpasok ko sa kwarto ni Aling Bebang, hindi ko mapigilan ang pagkagulat sa nakita ko. Ang dating mataba at masigla na matanda ay naging payat na payat. Ang kanyang balat ay kumakapit na lang sa buto at ang kanyang mga mata ay lumulubog na sa kanyang muka. Nakahiga siya sa kama, mahina ang paghinga at tila walang lakas kahit sa pagsasalita. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Napakalamig nito at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Tinanong ko si Lorna kung kailan nagsimula ang lahat ng ito at sinabi niya na mga 2 linggo na. Nagsimula daw ito nang makita ni Aling Bebang ang isang kakaibang hayop sa kanilang bakuran. Isang malaking itim na aso na may pulang mga mata. Sinubukan daw ng matanda na patakbuhin ito at itaboy. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, tumingin lang ito sa kanya ng matagal bago tumalon sa bakod at nawala. Magmula daw noon, nagsimula na ang karamdaman ni Aling Bebang. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga kaluskos sa bubong ng kanilang bahay. Parang may naglalakad doon. Minsan ay naririnig din niya ang parang tawa ng babae na nanggagaling sa labas. Ngunit kapag tinitingnan nila, wala naman daw tao. Ang kanyang mga anak ay nag-alala at nagpasama na ng mga albularyo at mga taong may alam sa ganitong bagay. Ngunit wala pa rin nangyayari. Ang matanda ay patuloy pa rin na nanghihina. Habang nakikinig ako kay Lorna, bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Tomas sa akin tungkol sa mga nilalang sa busay. Tinanong ko si Lorna kung may kilala siyang tao na marunong sa mga ganitong bagay. At sinabi niya na may isang matandang lalaki sa kanilang barangay na kilala bilang Mang Erning. Isang manggagamot at manghuhula na maraming tao na ang nagtitiwala sa kanya. Nagalok akong samahan siya upang puntahan si Mang Erning at pumayag siya kaagad. Hindi naglaon.
Natagpuan namin si Mang Erning sa kanyang maliit na bahay sa gilid ng barangay. Matanda na siya. Halos 80 na siguro ang edad. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw pa rin at puno ng karunungan. Nang sabihin namin ng tungkol kay Aling Bebang, tumango siya at nagsabi na hindi ito ang unang kaso na narinig niya. Ayon sa kanya, may isang nilalang umano na namumuno sa mga bundok ng Busay. Isang babaeng aswang na matagal nang nabubuhay at nanghuhuli ng mga tao. Ang nilalang na ito ay may kakayahang magpalit ng anyo. Maaari itong maging matandang babae, maaari ding maging hayop, at maaaring maging anino. Sinabi ni Mang Erning na ang paraan upang malaman kung ang isang tao ay biktima ng aswang ay ang pagtingin sa kanyang mga mata. Kung makikita mo roon ang refleksyon ng aswang, alam mo nang siya ay ang target. Sinabi rin niya na ang tanging paraan upang mapigil ang aswang ay ang paggamit ng mga espesyal na halamang gamot, bawang, asin, at lalo na ang panalangin. Ngunit ang pinakamahalagang bagay, ayon sa kanya, ay huwag makipag-ugnayan sa nilalang dahil kapag nakita ka na nito at nakilala, ikaw ay magiging susunod na target. Nang marinig ko ito, parang may bumalot na takot sa aking dibdib. Naalala ko ang matandang babae sa Busay na tinanggap ang aking delivery. Naalala ko ang kanyang matalim na mga mata, ang mahaba niyang mga kuko at ang kakaibang amoy. Lahat ng detalye ay tumutugma sa paglalarawan ni Mang Erning. Tinanong ko siya kung posible na ang babaeng iyon ay ang aswang na kanyang tinutukoy. At tumingin siya sa akin ng malalim bago tumango. Sinabi niya sa akin na kailangan kong mag-ingat dahil kapag nakita ka na ng aswang at nakilala, hindi ka na nito makakalimutan. Binigyan niya ako ng mga proteksyon, mga anting-anting at mga halamang gamot na dapat kong dalhin palagi. Sinabi rin niya na kailangan kong magdasal araw-araw at huwag lalabas ng bahay ng mag-isa kapag gabi na. Ang lahat ng ito ay tila isang bangungot, ngunit alam kong totoo at mapanganib. Umuwi ako ng araw na iyon na puno ng takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik sa normal na buhay pagkatapos ng nalaman ko. Ang simpleng delivery na ginagawa ko ay naging simula ng isang mahabang kabanata ng takot at pakikipaglaban sa isang nilalang na lampas sa aking pag-unawa. Mula nang puntahan ko si Mang Erning at malaman ng tungkol sa aswang, naging mas maingat ako sa lahat ng aking ginagawa. Lagi kong dala ang mga anting-anting na binigay niya sa akin. Isang maliit na supot na may lamang bawang, asin at mga tuyong dahon na sinabi niyang may kapangyarihan laban sa masasamang nilalang. Sinusuot ko rin ang isang kwintas na may krus at araw-araw akong nagdarasal bago lumabas ng bahay. Ang aking mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ay napapansin na ang pagbabago sa akin. Ngunit hindi ko kayang sabihin sa kanila ang totoo dahil baka isipin nila na nababaliw na ako. 2 linggo matapos kong bisitahin si Mang Erning, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aking buhay. Una, nang isang gabi habang nagdi-deliver ako sa may Banilad area, nakaramdam ako ng parang may sumusunod sa akin. Sa tuwing lumiliko ako, nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay sa aking likuran. Ngunit kapag lumilingon ako, wala akong nakikita. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga ilaw sa kalye ay parang kumukurap-kurap. Binilisan ko ang pagmamaneho
at hindi na lumingon pa hanggang makarating ako sa destinasyon. Pangalawa, nagsimula akong managinip ng mga kakaibang bagay. Sa aking mga panaginip, palagi akong nasa isang madilim na lugar, parang kagubatan, at may isang babaeng tumatawa sa dilim. Hindi ko makita ang kanyang muka, ngunit naririnig ko ang kanyang boses. Isang malamig at nakakatakot na tawa na tumatagos sa aking kaluluwa. Ginigising ako ng mga panaginip kong ito ng pawisan at nanginginig. At hindi na ako makakabalik pa sa tulog hanggang umaga. Pangatlo, nagsimula ring makaranas ng mga kakaibang pangyayari ang aking mga kaibigan at kamag-anak. Ang aking pinsan na si Lorna ay nagsabi na minsan, habang naglalakad siya pauwi galing sa palengke, nakita niya ang isang puting aso na sumunod sa kanya hanggang sa kanyang bahay. Nang subukan niyang itaboy ito, hindi ito gumalaw at tumingin lang sa kanya ng malalim. Nang dumating ang kanyang asawa, nawala na ang aso na parang bula. Ang aking tiyahin naman na nakatira sa may lahog ay nagsabi na tuwing hating gabi, naririnig niya ang mga kaluskos sa kanilang bubong. Nang tingnan nila ng kanyang asawa, nakita nila ang mga malalaking bakas ng paa sa bubong na hindi tao ang hugis. Natakot sila at nagpasama ng albularyo na naglagay ng mga proteksyon sa kanilang bahay. Mula noon, nawala na ang mga ingay. Ngunit hindi pa rin nawala ang takot na nararamdaman nila. Lahat ng mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na may isang nilalang na aktibo sa aming lugar. At base sa mga kwento at sa aking sariling karanasan, alam kong ito ay ang aswang na binanggit ni Mang Erning. Ang tanong ay kung bakit kami ang kanyang mga target at ano ang kanyang intensyon. Bumalik ako kay Mang Erning upang humingi ng payo at sinabi niya sa akin na ang aswang ay may kakayahang makaramdam ng takot. Kapag natakot ka, mas lalong lumalaki ang kapangyarihan nito sa iyo at mas madali ka nitong makikita at masusundan. Sinabi rin niya na kailangan naming gumawa ng aksyon upang mapigilan ang nilalang. Hindi kami pwedeng maghintay na lang na siya ay lumayo o tumigil dahil habang tumatagal, mas lumalaki ang kanyang lakas at mas maraming tao ang magiging posibleng biktima. Ang tanging paraan, ayon kay Mang Erning, ay ang harapin ng aswang at gamitin ng mga ritual at panalangin upang itaboy ito o patayin. Natakot ako nang marinig ang salitang patayin. Hindi ako marunong makipaglaban, lalo na sa isang nilalang na lampas sa aking kakayahan. Ngunit sinabi ni Mang Erning na hindi naman kailangan ng pisikal na lakas upang labanan ng aswang. Ang kailangan lang ay tapang, pananampalataya at pagtutulungan. Kailangan naming magtipon ng mga tao na may matatag na loob at handang tumulong. At kailangan naming pumunta sa lugar kung saan nakatira ang aswang upang gawin ang ritual. Nag-alok ako na ako na ang unang magsimula ng paghahanda. Kinausap ko ang aking mga pinsan, ang aking mga kaibigan sa barangay, at kahit ang ilang riders na kasama ko sa trabaho ay kinausap ko rin. Sa simula, maraming hindi naniniwala. Subalit nang ikwento ko sa kanila ang mga detalye ng aking karanasan at ang mga nangyari sa iba pang tao, unti-unti silang nakinig at nag-alok ng tulong. Nakapagtipong kami ng 10 lalaki na handang sumama sa misyon. Itinakda namin ang petsa
isang Biyernes ng gabi. Parehong petsa ng unang beses kong makaharap ang matandang babae sa busay. Sinabi ni Mang Erning na ang petsa na yon ay mahalaga dahil ito ay ang gabi ng buwan na mas malakas ang kapangyarihan ng mga nilalang ng kadiliman. Subalit ito rin ang gabi na mas epektibo ang mga ritual laban sa kanila. Naghanda kami ng mga posibleng magagamit. Mga sulo, bawang, asin, holy water na hiningi namin sa simbahan at mga panalangin na itinuro ni Mang Erning. Ang mga araw bago ang misyon ay puno ng kaba at pag-aalala. Hindi ako makatulog ng maayos at palagi akong nag-iisip kung tama ba ang aming desisyon. Baka mas mapabuti pa kung hahayaan na lang namin ang aswang at lumayo na lang kami sa lugar na yon. Ngunit naalala ko si Aling Bebang na patuloy na nanghihina. Naalala ko ang takot sa mga mata ng aking mga kamag-anak. At naalala ko ang sinabi ni Mang Erning na habang tumatagal, mas maraming tao ang magiging biktima. Kaya naman nagpasya akong ituloy ang plano, kahit natakot ako. Dumating ang Biyernes ng gabi. Nagtipon-tipon kami sa bahay ni Mang Erning bago mag-alas 12 ng gabi. Lahat kami ay may dalang mga gamit at proteksyon. Nagdasal kami ng sabay-sabay at binigyan kami ni Mang Erning ng mga tagubilin. Sinabi niya na kapag nakarating na kami sa bahay ng aswang, kailangan naming manatiling magkakasama at huwag maghihiwalay. Kailangan naming ulitin ang mga panalangin na itinuturo niya at kailangan naming magpakatatag kahit ano pang mangyari. Sumakay kami sa 3 motorsiklo at isang jeep at nagsimula ang aming paglalakbay paakyat ng busay. Ang gabi ay napakadilim, halos walang bituin sa kalangitan at ang hangin ay malamig at mabigat. Habang pataas kami ng bundok, nararamdaman ko ang pagtindi ng aking kaba. Alam kong paparating na kami sa lugar na magiging saksi ng isang labanan na hindi ko kailanman inakala na magiging kabahagi ako. Nang makarating kami sa bahay ng matandang babae sa busay, halos mag-alas 12 na ng hating gabi. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap at ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga sulo na dala namin. Ang bahay ay mas nakakatakot pa kaysa nang una kong bisitahin ito. Ang mga halaman ay mas lumaki na at halos sumasaklaw na sa buong bakod. At ang mga bintana ay madilim. Walang anumang palatandaan ng buhay sa loob. Kahit alam naming nandoon ang nilalang na hinahanap namin. Bumaba kami sa mga sasakyan at nag-ayos. Si Mang Erning ay nasa gitna namin. Hawak ang isang lumang libro ng mga panalangin at mga ritual. Ang iba ay may hawak na mga sulo. Ang iba naman ay may mga supot na may lamang bawang at asin. Ako ay may hawak na isang maliit na bote ng holy water at ang kwintas na may krus na palaging nakasuot sa aking leeg. Nagsimula kaming maglakad papalapit sa gate at sa bawat hakbang, mas lumalakas ang aking kaba. Nang makalapit kami sa gate, biglang bumukas ito ng walang humawak. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob at narinig namin ang isang mahinang tawa. Ang parehong tawa na naririnig ko sa aking mga panaginip. Nagkatinginan kaming lahat at nakita ko ang takot sa mga mata ng aking mga kasama. Ngunit nakita ko rin ang determinasyon. Pumasok kami sa bakuran at nagsimulang maglakad papalapit sa bahay. Nang malapit na kami sa pintuan,
Biglang bumukas ito at lumabas ang matandang babae na nakita ko noon. Subalit ngayon, mas malinaw ko na siyang nakita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kulay pula sa dilim. Ang kanyang mga kuko ay mas mahaba pa kaysa ng una kong makita. At ang kanyang mga ngipin ay matutulis na parang sa hayop. Ngumiti siya sa amin, ngunit ang ngiti na iyon ay puno ng kasamaan at pagbabanta. Nagsalita siya sa isang wikang hindi ko maintindihan. Ngunit naramdaman ko ang galit at puot sa kanyang boses. Si Mang Erning ay nagsimulang magbasa ng mga panalangin mula sa kanyang libro. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad. At habang nagbabasa siya, nagsimula kaming lahat na ulitin ang mga salita. Ang matandang babae ay sumigaw at tinakpan ang kanyang mga tenga. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, nagsimula siyang magbago ng anyo. Ang kanyang katawan ay naging mas mataas. Ang kanyang mga braso ay naging mas mahaba at ang kanyang mukha ay naging mas pangit at nakakatakot. Naging isang tunay na halimaw siya sa harap namin. Ang ilan sa aming mga kasama ay sumigaw sa takot. Ngunit hindi kami tumakbo. Patuloy si Mang Erning sa pagbabasa at nagsimula kaming magsabay ng mga panalangin. Kumuha ako ng holy water at winisika ng nilalang. Nang tumama ang holy water sa kanyang balat, umusok ito at sumigaw ang aswang ng napakalakas. Ang sigaw na iyon ay parang tumatagos sa aking mga tenga at nagpahina sa aking mga tuhod. Ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Ang iba naming mga kasama ay nagsimulang magsabay. May nagsabog ng asin sa paligid ng nilalang. May naglagay ng bawang sa mga sulok ng bahay at may nagtayo ng mga krus na gawa sa kahoy. Lahat ng ito ay ginagawa habang patuloy ang panalangin ni Mang Erning. Ang aswang ay patuloy na sumisigaw at sinusubukang lumapit sa amin. Ngunit tila may isang pader na pumipigil sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting humihina. Matapos ang halos 30 minutong ritual, ang aswang ay bumagsak sa lupa at ang kanyang katawan ay bumalik sa anyo ng matandang babae. Ngunit ngayon ay halatang napakahina na niya. Lumapit si Mang Erning at nagsalita sa kanya sa isang mababang boses. Hindi ko narinig ang kanyang sinabi, ngunit nakita kong tumango ang matandang babae at pumikit. Ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay nagsimulang maging abo at dahan-dahang nawala sa hangin. Nang matapos ang lahat, tahimik kaming lahat. Walang nagsalita, walang gumalaw. Ang tanging tumunog ay ang ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. Pagkatapos ng ilang minuto, si Mang Erning ang unang nagsalita. Sinabi niya na tapos na. Ang aswang ay wala na at ligtas na kaming lahat. Ngunit sinabi rin niya na hindi ito ang huling pagkakataon na makakasalamuha namin ang mga ganitong nilalang. Marami pa ang nakatago sa iba't ibang sulok ng ating bansa at kailangan nating maging laging handa at mapagbantay. Umuwi kami ng gabing iyon na pagod, ngunit maluwag ang loob. Ang takot na matagal nang bumalot sa amin ay unti-unting nawala. At ang pakiramdam ng kapayapaan ay bumalik. Kinabukasan, balita na sa buong barangay ang nangyari sa Busay. Maraming tao ang hindi naniniwala, ngunit marami rin ang nagpasalamat dahil nawala na ang panganib.
Si Aling Bebang ay unti-unting gumaling at matapos ang ilang linggo, bumalik na siya sa kanyang dating lakas. Ako naman ay bumalik sa aking normal na buhay bilang isang delivery driver. Ngunit hindi na ako pareho ng dati. Ang karanasang iyon ay nagbago sa aking pananaw sa mundo. Natutunan ko na may mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Mga nilalang at kapangyarihan na hindi natin nakikita, ngunit nandyan lang sa ating paligid. Natutunan ko rin ang kahalagahan ng pananampalataya, ng tapang at ng pagtutulungan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang mga anting-anting na binigay ni Mang Erning. Hindi ko na ito tinatanggal kahit kailan. At araw-araw akong nagdarasal bago lumabas ng bahay. Naging mas maingat din ako sa mga lugar na pinupuntahan ko, lalo na kapag gabi. Hindi na ako kailanman bumalik sa eksaktong lugar na yon sa busay. Ngunit madalas kong nadadaanan ng bundok. At sa tuwing ginagawa ko yon, naaalala ko ang lahat ng nangyari. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa takot at sa pakikipaglaban sa isang nilalang ng kadiliman. Ito ay tungkol din sa pagtuklas sa sarili, sa pagharap sa mga takot, at sa pagpapatuloy ng buhay kahit na may mga karanasang hindi mo kailanman inakalang dadanasin. Ito ay tungkol sa pag-asa na kahit gaano kadilim ang gabi, darating din ang umaga. At kahit gaano katakot ang karanasan, may lakas tayong harapin ito basta't magkakasama tayo. Habang ikinukwento ko ito ngayon sa inyong lahat, umaasa akong matuto kayo mula sa aking karanasan. Huwag ninyong baliwalain ang mga kwento ng ating mga matatanda tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang. May katotohanan sa mga ito at mas mainam na maging handa kaysa magulat kapag dumating ang panahon na kayo ay makaharap din ng ganitong sitwasyon. Magtiwala sa inyong pananampalataya. Magdasal araw-araw at laging magdala ng proteksyon. Huwag kayong mag-isa kapag gabi at laging makinig sa inyong instinct. Kapag nakaramdam kayo ng kakaiba, huwag itong baliwalain. Mas mainam na mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Ricardo, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.